Good morning mga bata! Welcome back sa ating Saturday School, Episode 21. Excited na ba kayo sa special episode sa araw na ito? Amen mga bata! Pero bago tayo magsimula sa ating Saturday School, tayo muna ay hihingi ng gabay at lakas sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Paano ulit manalangin mga bata? Iyuko ang ating ulo, ipikit ang ating mga mata, at itiklop ang ating mga kamay. Sige, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pribilehiyo na ibinigay po ninyo sa amin na matuto muli ng inyo pong salita. Gabayan at bigyan po ninyo ng lakas ang bawat guro na magtuturo at mga bata na makikinig sa aming Saturday School. Bigyan niyo po ng mapagtanggap na puso ang bawat isa na tanggapin ang pagtatama at pagtuturo ng inyo pong salita. Patawad, Panginoon, sa aming nagawang kasalanan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, mga bata. Ibigay na natin ang ating buong atensyon sa panunood ng Saturday School. Maraming salamat po. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Happy New Year mga bata! Muli tayo po makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya mga bata, ihanda natin ang ating mga puso at tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala nang galaw ng galaw, wala nang salita ng salita. Naintindihan mga bata? Amen! Natunghayan natin ang ating kwento nung last episode about sa pamilya ni Baby Jesus. Sino nga ulit yung kanyang mga magulang? Si Mary at Joseph. Dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos, sa kanila ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Then mga bata, tunghayan natin ang kwento hanggang sa paglaki ni Baby Jesus. Isang araw, may mga wise men na pumunta sa palasyo ni King Herod upang tanungin kung saan ipinanganak ang King of the Jews o hari ng mga Hudyo dahil kanilang nakita ang nagniningning na bituin sa eastern sky. Kaya sila ay pumunta kay King Herod at tinanong kung saan ipinanganak ang Panginoon, ang hari ng mga Hudyo. Labis ang selos at pag-alala ni King Herod dahil baka agawan siya ng pwesto sa kanyang pagiging hari. Kaya inutusan niya ang mga wise men na kapag nakita nila ang Panginoon na tinatawag na hari ng mga Hudyo,
kanilang ipaalam din sa kanya upang siya rin ay magpuri sa Panginoon. Pero sa loob-looban ni King Herod, siya ay galit dahil nalaman niya na merong ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Baka agawan siya ng pwesto, kaya inutusan niya na ipaalam din sa kanya kung sakaling mahanapan nila ang sinasabing ipinanganak na hari ng mga Hudyo. At siya rin ay pupunta, bibisitahin upang magsamba. Ngunit sa kanyang loob-looban ay gusto niyang mawala ang sinasabi na ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Baka agawan siya ng pagiging hari. Nung umalis na ang mga wise men upang hanapin si baby Jesus, ay nag-antay si King Herod. Ginabayan ng Panginoon ang mga wise men upang marating nila ang kinaroroonan ni baby Jesus. Nung nakita nila si baby Jesus, sila ay masayang masaya at sinamba ito. Sila ay masaya na umuwi. Sa kanilang pag-uwi, isang anghel ang kumausap sa kanila na huwag na silang babalik kay King Herod upang ipaalam ang kinaroroonan ni baby Jesus. Kaya hindi na bumalik ang mga wise men upang ipaalam kung saan ipinanganak si baby Jesus kay King Herod. Bagkus, sila ay masayang-masayang umuwi dahil nakita nila ang King of the Jews, ang hari ng mga Hudyo, ang Panginoong Jesucristo. Makalipas ang 2 taon, nag-aantay pa rin si King Herod sa mga wise men upang malaman kung saan ipinanganak si baby Jesus at kanyang pagawan ng paraan para siya ay mawala. Ngunit hindi niya maantay-antay ang mga wise men. Kaya inutusan niya ang mga kawal niya na patayin ang mga bata na 2 years old pababa. Ngunit binalaan ng Diyos si Joseph na si King Herod ay patayin ang mga bata 2 years old. Kaya dali-dali umalis si Joseph, si Mary, maging si baby Jesus papuntang Egypt. Sila ay nanahan sa Egypt hanggang sa mamatay si King Herod. Hanggang sa lumaki ang Panginoong Jesucristo. Siya ay binaptismohan ni John the Baptist. At pagkatapos ng baptismohan, siya ay gumawa ng maraming mirakulo. Nagpagaling siya ng mga may sakit, mga bulag, pilay, may leprosy, at iba't ibang mga sakit. Hindi lang sa physical, kundi sa spiritual. Madami rin siyang tinuro ang mga tao. Nagturo siya about God's Word at kanyang itinuro na siya ay anak ng Diyos at naparito sa lupa upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan ng mga tao. Dahil dito, ang mga religious leaders ay inag-akusa sa kanya ng blasphemy. Ang tradisyon at kultura ng mga Hudyo, sinumang tao ang nagsasabi na siya ay Diyos at siya ay anak ng Diyos ay mahahatulan ng kamatayan dahil ito ay kasinungalingan. Pero dahil hindi sila naniniwala na totoo nga na si Jesus ay Diyos na naparito sa lupa upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya siya ay ipinunta sa harap ni Pilate, isang gobernador. Madaming mga Hudyo ang hindi naniniwala na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas. Kaya sinugaw ng mga tao na i-crucify ang Panginoong Jesucristo ayon sa kanilang kultura. Ngunit walang makita ni Pilate na kasalanan ni Jesus. Pero dahil ang mga tao ay nagsisigawan na upang i-crucify ang Panginoong Jesucristo, napilitan siya na ipa-crucify ang Panginoong Jesucristo. Kaya inutusan niya ang kanyang mga kawal na ipako si Jesucristo. Kaya mga bata, ipinako si Jesus sa krus at siya ay namatay. Si Jesus ay inilibing sa isang cave tomb at merong mga gwardya na nagbabantay dito. Ngunit sa 3 araw ay binuksan ng Panginoon yung kanyang libingan at yung mga gwardya na nagbabantay dito ay natakot at sila ay tumakbo. May mga hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit nasaksihan nila na totoo nga na buhay muli ang Panginoong Jesucristo. Kaya masayang-masaya muli ang kanyang mga disipulo at mga tao na naniwala sa kanya.
at nag-utos ang Panginoong Hesukristo na ibalita na siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay, alang-alang sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay upang ipakita ang tagumpay na kailanman tayo ay pwedeng iligtas gaano man tayo makasalanang tao. Good morning mga bata! Nag-enjoy po ba kayo sa pakikinig ng kwento mula sa Biblia? Amen! At muli, ako nga po pala si Teacher Deb. At ngayon, tayo naman po ay dadako sa ating memory verse. At ang ating memory verse ay matatagpuan po yan sa 1 John chapter 4 verse 19. At ang sabi po doon, we love Him because He first loved us. Nang sabi po dito sa first, minahal po tayo ng Panginoon dahil ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak upang iligtas po tayo sa lugar ng impyerno. Mga bata, isipin niyo kapag wala ang Panginoon na magliligtas sa atin. Tayo ay mapupunta sa lugar ng impyerno. Pero hindi tinundukan ng Panginoon ang kanyang sinabi doon. Kasi ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak na magliligtas sa atin sa lugar ng impyerno. Kaya inaanyayahan ko po kayo na i-memorize po natin ito upang maisa puso at maisa isip po natin itong verse na ito. 1 John chapter 4 verse 19. We love Him because He first loved us. Sa pa mga bata. 1 John chapter 4 verse 19. We love Him because He first loved us. Last mga bata, lalagyan na natin siya ng action. 1 John chapter 4 verse 19. We love Him because He first loved us. Sige mga bata, lagyan pa natin ng action. 1 John chapter 4 verse 19. We love Him because He first loved us. Sa pa mga bata. 1 John chapter 4 verse 19. We loved Him because He first loved us. Sa pa mga bata. 1 John chapter 4 verse 19. We loved Him because He first loved us. Last mga bata. 1 John chapter 4 verse 19. We loved Him because He first loved us. Amen mga bata, at nawa, huwag niyo pong kakalimutan ng ating memory verse sa araw na ito. Hello mga bata, at ako po si at Teacher Lynn Faith. 1 John chapter 4 verse 19. We Love Him love Him because He first love loved us. us. See you again tomorrow. Bye-bye. Amen mga bata! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po muli si Teacher Beverly at binabati ko po ang bawat isa po sa inyo ng Happy New Year! At ngayon pong bagong taon, maganda po na tayo po muli ay mapaalalahanan patungkol po sa ating pong kaligtasan. Mga bata, sa mga hindi pa po nakakilala sa Panginoong Hesukristo, mas maganda po na simulan po natin ang taon na ito na matanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating pong buhay. Alam niyo ba mga bata, ang sabi po dito sa Hebrews chapter 9 verse 27, and us it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Ang sabi po dito sa Biblia, lahat po tayo, balang araw, ay haharap po sa ating pong Panginoon. Meron pong tinatawag na kamatayan. Pero, dalawa lang po ang pwedeng puntahan ng tao, sa langit o sa impyerno. At alam nyo ba mga bata, kung atin pong aalamin ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon, ang sabi po dito sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Wala pong perfect po na tao mga bata. Lahat po tayo nagkakasala sa ating pong pag-iisip,
pananalita, at saka sa gawa po natin. Mga bata, sa pagiging makasalanan din natin, meron pong hindi magandang resulta. Diba kung kayo ay nakipag-away sa mga kalaro ninyo, minsan kayo ay dinisdisiplina ng mga magulang ninyo, diba? Minsan kayo ay pinapalo kung meron kayong hindi magandang ginawa. Ganun din po ang Panginoon natin. Dahil sa kasalanan natin, meron pong hindi magandang bunga. Yan ay ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 23. Nasabi po dito, "For the wages of sin is death." Ngayon, ang resulta ng pagiging makasalanan po natin ay kamatayan. Na ang kamatayan na ito ay ang spiritual na kamatayan. Pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ibig sabihin, tayo ngayon po ay nakatulan na magbayad sa lugar ng impyerno. Mga bata, bagamat ganon ang hatol ng Panginoon sa atin, mas minahal po tayo ng Panginoon. Bakit po? Ang Panginoong Hesukristo na kanyang bugtong na anak ay pinako sa krus, namatay, inilibing, subalit muling nabuhay para lamang po sa ating pong mga kasalanan. Mga bata, ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Meron pa rin regalo ang Panginoon sa atin. Yan ay ang Panginoong Hesukristo. Nang sabi ng Biblia, siya ang nagbayad sa ating pong mga kasalanan. At kung tatanggapin natin siya sa ating puso, sa ating buhay bilang ating Diyos at tagapagligtas, maniwala tayo na siya ang namatay, inilibing, subalit muling nabuhay para sa ating pong mga kasalanan, ang pangako po niya ay buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Ngayon, ang kinakailangan ng Panginoon sa atin, yung pagtawag natin sa ngalan ng Panginoon. Kalakip ng pagtanggap natin sa Kanya sa ating puso bilang Diyos at tagapagligtas at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya mga bata, inaanyayahan ko po kayo na tumayo. Tayo po ay tumawag sa ngalan ng Panginoon. Manalangin tayo ng panalangin na ito ay ang pagtanggap sa Kanya sa ating puso bilang Diyos at tagapagligtas. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po at nalaman ko po na ako po ay isang makasalanan at nahatulan na magbayad sa lugar ng impyerno. Subalit, lubos po akong nagpapasalamat na si Hesukristo ay namatay, inilibing, subalit muling nabuhay, alang-alang sa aking mga kasalanan. Panginoon, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan at tinatanggap ko po dito sa aking puso ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Patawad po sa aking mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen, mga bata. Maraming salamat po sa pagsunod po ninyo. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang sabi po sa Biblia, kung totoong tinanggap ninyo sa puso ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas, ay wala na pong hatol ang sinuman pong nasa sa Kanya. Ang sabi sa Biblia, hindi na po magdurusa, pagkos bibigyan po ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yan, mga bata. Tayo rin po ay pinangakuan na maging anak ng Panginoon. At bilang anak ng Panginoon, kung tayo ay mamamatay, tayo ay nais na makapiling ng Diyos. Tayo po ngayon ay uuwi po sa tahanan ng ating Ama sa langit. Yan ay ang Panginoon. Amen, mga bata! Maraming salamat po sa pagtanggap sa Panginoong Hesukristo sa puso ninyo bilang Diyos at tagapagligtas. Ngayon po, tayo nawa po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon.
See you po sa atin pong next episode. Hello mga bata! Kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa ating Saturday School ngayon? Very good! At bago tayo magtapos sa ating Saturday School, natuto ba kayo sa ating lesson? Na ang Panginoong Hesus Kristo ay pinanganak para tayo ay iligtas at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi ba napakagandang kwento ng mga bata? Na tayo, hindi pala tayo karapat-dapat sa lugar ng langit, kundi niligtas tayo ng Panginoon upang tayo ay makasama niya sa langit, mga bata. Huwag niyong kakalimutan ang inyong natutunan at nawa ma-apply natin sa ating buhay, maibahagi rin natin sa ibang tao ang katiyakan ng kalangitan. Mga bata, nananalangin muna tayo saglit bago tayo maghiwa-hiwalay. Pikit ang mata, yuko ang ulo, nanalangin na tayo. Dakilang Diyos na mapagpalat makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa natapos pong Saturday School. Salamat Panginoon na sa kabila Panginoon ng pandemic na ito, muli natuto muli kami sa inyo pong salita. Pagpalain niyo Panginoon ang mga guro na ginamit po ninyo, maging sa mga bata Panginoon na natuto, ingatan niyo, gabayan niyo po sila, maging ang mga magulang po nila, at sa panibagong taon na ito Panginoon, nawa kami po ay muli may kagalakan sa aming puso na matuto mula po sa inyo pong salita. Patawad Panginoon sa amin nagawang kasalanan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen mga bata. Maraming salamat muli sa pag-join sa ating Saturday School. Happy New Year!